hapon, no? Kung halimbawa kayong kakanta next Sunday ng hapon, mag-practice ngayon yung kakanta ng hapon sa Sunday. Okay? Kaya ba ng saan yung decision natin? Okay, para ma-encourage natin silang bumabalik. Gawin natin rotation. Okay, palitan ng special number ng gabi. So at least hindi sila member ng choir, nakakakanta sila dito. Diba? Ganon din sa mga men. Gawin natin 3 rotation. Men. At sa ikatlong linggo, ang mga men naman ang special number. So kahit hindi member ng choir, nakakakanta dito. Diba? Right. So, kaya po tayo ay gumagawa ng mga paraan to encourage each other. Okay? So that every one of us ay ma-involve sa ministry. Hindi lang yan flower base. O, di makakakanta rin si Nana Olivia dito, saka si Nana Lita. Kating ba kayo? Amen. Amen? Hindi yung sa langit na lang kayo mag-special number. Dito pala, nakakapag-special number. Amen. O si Tata Tune, di makakapag-special number siya. Yan? O, di aatin siya ng hapon dahil special number eh. Amen. Amen ba? Mag-isip tayo kung paano natin ma-encourage sila. At yung mga choir member na hindi umaattend ng gabi ay kakausapin ko sila one time. Encourage niyo sila. No? Anong dahilan bakit wala sila ng gabi? Okay? Paano yun? Pagka ano na itong auditorium natin, yung mga choir, nakaupo na dito eh. Upo na dito, naka-elevated sila. Yung pulpito nandyan, no? Okay? So, para hindi na kayo, kakanta ng choir, lalay na pa dyan eh. Tatayo na lang doon. Okay? Kaya dapat presentable kayo, naka-dress to kill kayo lagi. Linggo. Naka-dress to die. Amen? Yung kulang na lang kayo ng bulak sa ilong. Okay, so please stand up and open your Bible with me in the book of Philippians. So this afternoon, I am going to speak about the privilege of the Christian life. The privilege of the Christian life. Okay? Or of the Christian. Yeah. Philippians chapter 1, verses 27 up to verse 30. Nakita niyo na? Amen. Sabay-sabay nating basahin. Go! Only let your conversation be as in becoming the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel, and in nothing terrified by your adversaries, which is to them an evident token of perdition, but you yours of salvation and that of God. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His name's sake, having the same conflict which you saw in me, and now here to be in me. Manalangin tayo, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang iyong salita na aming nabasa, na siya naming aming pagbabasihan sa aming pag-aaral ngayong hapon. Bless mo po ang aking mga kapatid na kamag-aral.
Bigyan mo po kami ng bukas na puso at kaisipan upang maunawaan namin ito. Pagpalain mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin na sabay-sabay kaming lumago, mag-mature sa pananampalataya, sa buhay spiritual, Panginoon, upang kami po, Ama, ay maging kapakipakinabang sa iyong ministeryo. Salamat sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo po sa amin. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, pag sinabi nating privilege, it is a special rights or advantage, no? Pagka sinabing privilege, yan. Special right yan of a particular person or groups. Okay? So, mayroon po tayong special rights. Yan. Nawala yan sa iba. Yan. Pagka sa Pampanga, mayroon doon mall ba yun na yung pangalan SNR. SNR. Okay? Na kung wala kang card doon na binili, makakabili ka rin. Kaya lang makikisakay ka doon sa may card. Yan. So, ang tawag doon ay advantage card. Yan. So, mayroon tayong mga privileges as a Christian na ito'y wala po sa iba. Ha? At it is our privilege na nandito ka ngayon. You are a member of His body, the Church of Christ. Not only that, no, mga kapatid na minamahal, it's our privilege to have our salvation. Amen? So number one is the privilege of salvation. Yun po, ang mayroon tayo. The privilege of salvation. Yung pribilehyo ng kaligtasan. Hindi lahat ng tao ligtas. Amen. Kaya tayo lang yung nagtatanong pag may nakausap tayo, ligtas ka na ba? Hindi yan itatanong ng iba. Yung iba, pagka tinanong mo, ligtas ka na ba? Kahit ang mga iglesia nagkiklaim sila, nagkiklaim sila na ililigtas sila. At pag tinanong mo silang ganyan, mag-iisip pa mag-iisip pa. No? So, the privilege of salvation. Ang sabi po dito, makikita natin sa verse 27, let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, sabi niya, I may bear of your appear, that stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Okay? For the faith of the gospel. Yung pananampalataya natin sa Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo na yan? Ang sabi po ni Apostol Paul, mga kapatid, for I have given unto you first of all which I also received. 1 Corinthians 15, verse 3. I have given to you, sabi niya, which I also received. No? 1 Corinthians 15, verse 3. Kapatid. I delivered unto you first of all which I also received, how that Christ died for our sin according to the Scripture, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. Okay? Ano yun? Yung burial and resurrection of the Lord Jesus Christ, death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Ito yung gospel na mayroon tayo. Ito yung nagligtas sa atin. Ito yung paraan ng Diyos para iligtas ang tao. At yun ay mayroon tayo niyan. Faith of the gospel. Amen? Hindi. Faith sa church. Okay? Hindi sa faith sa good works, kundi faith of the gospel.
Ito po mga kapatid na minamahal, ang dahilan kaya po tayo naligtas because of our faith of the gospel. And in nothing terrified by your adversary, sabi niya, which is to them an evident token of perdition, but to you, sabi niya, of salvation and of God. And that of God. Hello, amen? That of God. No? So we have the privilege ng kaligtasan of salvation. Mga kapatid na minamahal, nawala yan sa iba. Wala. So kung tatanungin ka ngayon, ligtas ka ba? Anong sagot mo kagad? Yes. 100%. No? Hindi yung nag-iisip ka pa. Alright? Yung mga good works, nag-iisip pa yan. Sa palagay ko, ang sabi ng pastor namin, ang manatili hanggang sa wakas, maliligtas. Kung hindi ako nanatili, ayan, mga kapatid na minamahal, mayroon tayong privilege of salvation. Amen? The privilege of salvation. Yun yung special right natin, mayroon tayo niyan. And of course, alam natin, grace by grace, tayo naligtas. At yung kaligtasan na yan, kailanman wala nang makakaalis yan sa'yo. Hindi na yan babawiin ng Diyos. Hindi na yan maagaw ng ninuman pa. At nasa Diyos yan, sa kamay ng Panginoon. The privilege of salvation. Now, ito pong salvation na ito, marami rin po, kahit ang mga angel, ninasang makita ito, pero hindi nila nakamtan ito. Hindi ba, nagkasala rin yung mga angel? Bakit hindi sila binigyan ng kaligtasan? Ang kaligtasan ay binigay ng Diyos sa atin, kaya wala sa anghel yan. Hello, amen? Wala sa mga anghel yan. Hindi namatay si Jesus Christ para sa mga anghel na mga nagkasala. Si Kristo namatay para sa mga taong nagkasala. Amen. Ha? Anong sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 12 and 13? Unto whom it was revealed. Okay? Ipinahayag sa atin yan that not unto themselves but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel. Okay? Unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angel desired to look into. Ito yung gustong makita ng mga angel. Pero hindi para sa kanila ang salvation. Lalo na kay Satanas. Diba? Hindi ba nanampalataya rin si Satan sa Diyos? Pero ba't hindi siya ligtas? Diba? Hello? Pastor, nanampalataya ba si Satan? Hindi nyo pa nabasa? Sabi nga, nanginginig pa nga yan eh. Amen? Pero naligtas pa si Satan? Hindi, kasi ang kaligtasan, hindi para sa kanila. Ang kaligtasan, para sa atin. Amen. Nung namatay si Jesus Christ, hindi siya namatay para sa mga angel, namatay siya para sa mga tao. Amen? Na ito'y gustong matuklasan, makita rin ng mga angel. Pero yung mga angel sa langit, nagpapalakpakan kahit pagka ang mga tao o isang taong makasalanan nagsisi, nagbalik loob sa Diyos. Okay? Which the things the angel decide to look into. Ang sabi po dito. Okay? Ito po yung ninasa ng mga anghel na makita. But, praise the Lord, tayo po ang binigyan lamang ng pribilehiyo ng kaligtasan. Naligtas tayo dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Wherefore, sabi niya, gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Amen? The privilege of salvation. Praise God! Sino makakasigaw? Sino makakatayo? Sino makakasagot? Na pag tinan mo, are you saved? Tayo lang. Kung hindi ka pa makasagot ng ganyan, baka hindi ka pa nga saved. Pero may mga hindi rin makasagot ng
diretsuhan kagad because hindi pa nila alam malinaw yung kaligtasan. Kailan ba naligtas ang tao? Pag naiintindihan ng Ebanghelyo. Hello? Amen? Oh, hindi pag natiyak ang kaligtasan. Naintindihan mo talaga. Eh ngayon, yung natural lang yung sasagot, ligtas ka ba? Hindi niya alam. Kasi una-una, maling Ebanghelyo yung kanilang tinanggap. Pero tama naman ang Ebanghelyo, tamang aral ang naiaral sa kanila, kahit hindi pa talaga makasagot ng 100% na sila ay ligtas, kung totohanan niyang tinanggap ang Ebanghelyo ni Kristo, ligtas yan. Kailan ba naligtas ang tao? Nung nakatiyak o nung tumanggap? Nung tumanggap siya. Naintindihan? Oh, ako, nung tumanggap ako sa Panginoon, tanungin mo kagad ako, ligtas ka ba? Mag-iisip pa. Pero dahil sa lumago ako sa pananampalataya, lumawak ang aking kaalaman, lumalim ang aking kaalaman tungkol sa kaligtasan at assurance of salvation. Doon pa lang ako tanungin mo ako ngayon, di isang katiting na duda, wala ako. Sasagutin kita kagad, kahit natutulog ako, tanungin mo ako, are you safe? Ang sagot ko kagad, 100%. Amen? Hello? Amen. Mga kapatid na minamahal, kailan ba naging anak ng Diyos yan? Nung tumanggap kay Kristo. Basta tama yung gospel na ipinreach sa Kanya. Pero yung verbal gospel, ito natural, hindi maliligtas yan. Kaya mayroon din false assurance. Hello? Yung nagkiklaim sila na they are saved. Pero hindi naman tamang gospel yung kanilang tinanggap. Sa kalaunan, pag lumalim ang tanong makikita mo yan. Hindi pala ligtas. Hello? Amen? The privilege of salvation, mayroon tayo niyan. Christian privileges. Ano yung unang privilege natin? The privilege of salvation. Amen? And number 2, the privilege of suffering. Privilege din pala yung mag-suffer ka. Yes. Privilege of suffering. Okay? May basihan ba tayo? Sa verse 29, for unto you, Philippians 1:29, unto you, it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, not only to be saved, but also to suffer for His name sake. Hello? Hindi lang tayo para manampalataya, kundi para mag-suffer tayo alang-alang sa Kanya. Hindi lang para tayo maligtas, kundi para magsakripisyo tayo sa Kanya. We are purchased by God, by Christ, no? By His blood. So, we have no excuse. And He has the right to possess us. Because He purchased us, He has the right to possess us. Amen? Amen. Iniligtas tayo. Sabi nung namin, pinatatanong daw, life verse ko at saka yung motto ko. Doon sa masteral, namin, di pa kami tapos doon sa pangalawang masteral. Okay? Ano raw motto mo, Pastor? Ano ang life verse mo? Philippians 1:21. Anong motto mo? Saved to serve. Kasimple ka. Saved to serve. Amen? Amen. Tatlong words lang. Saved to serve. Bawat isa sa atin, kaya tayo iniligtas ng Panginoon para maglingkod tayo sa Kanya. Not only to believe on Him, but to suffer. Okay? To suffer for His sake. Having the same conflict, sabi niya, which He saw in me, and now here to be in me. Right? Now here to be in me. Ang sabi niya, mga kapatid na minamahal, na having the same conflict which He saw in me, and now He here to be in me. Okay? Hindi lang para manampalataya, hindi lang para maligtas. Kung ganun lang ang purpose ng Panginoon,
kaya tayo iniligtas lang tayo at hindi tayo maglilingkod sa Kanya, then dapat sana pagkaligtas natin, inuwi na tayo sa langit. Gusto niya naman yun eh. No? Gusto niya yun. Muna na kayo. Ganda sana kung ganun, no? Pagtanggap mo, okay, matulog ka, hindi ka na magigising. Sa langit ka na. Sarap, no? Pero hindi eh. Wala nang maliligtas kung lahat ng naligtas, inuwi na kagad. Di ba? Amen. Kasi tayo ang inaasahan ni Kristo para dalhin sa kanila ang Ebanghelyo. At tayo ang inaasahan ng mundo para dalhin sa kanila ang Ebanghelyo. Di ba? Kung walang simbahan, walang mga... kaya tinayo ang simbahan eh. Kung hindi itinayo ang simbahan, hindi na tayo inabutan. Kasi ang simbahan, ito po yung institusyon na itinayo ng Diyos para equip dito ang mga anak ng Diyos at humayo. Para dito tayo i-train. Amen? Kaya yung pinag-aaralan natin, sayang yung mga iba. Sabi ko nga kayo, wala akong ibibigay lesson sa iyo yung Luke 16. Ituro mo. Kasi may mga visitors pa tayo. Hindi lang visitor kumakain din, kahit kayo natutulog pa kayo. Tama po ba? Can you imagine? Kasi ang Word of God, kahit narinig mo na, ipinreach yan, same verse, same chapter, same outline, pero pag i-deliver yan ng preacher, mayroon kang makukuha. Kasi ang Word of God, ihinalin tulad yan sa bukal ng tubig. Pagka ang balon, sumalok ka doon, nabawasan, pero nadadagdagan ulit. Ganun ang salita ng Diyos. Kaya hindi ako natatakot mag-repeat ng preaching ko eh. Di kayo nakakalata? Ba? Reputation lang naman yan eh. Minsan pinapalitan lang ng title yan eh. Di ba? Kumakain naman kayo ng kanin. Umaga, hapon, tanghalian. Pag nagluluto naman, minsan pinapasarap. Minsan naman matabang. Bakit? Kulang sa asin. Okay? Mga kapatid na minamahal, a privilege of suffering. Amen? Now, sabi niya dito, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 1, verse 12, sabi niya, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Okay? For this cause, sabi niya, which cause I also suffer these things. Okay? Kung ligtas ka, alam mo, pagka ligtas ka, hindi pinangako ng Diyos, wala ka ng problema. Sa totoo niyan, makakaproblema ka eh. Bakit? May persecute ka eh. Pero, huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang ma-discourage sapagkat ligtas ka. Kung ang buhay mo hindi bed of roses. Tama bang bigkas ko? Bed of roses. Okay, kung ang buhay mo hindi, kumbaga, hindi maginhawa. Alalahanin mo, sabi nung nakuha ko sa Facebook, yung nagsuot ng koronang tinig. Amen? At matuto kang maggamot ng dibali. Kayo ba lahat natutulog, may pong? Yung iba ayaw nga ang pong eh. Malisangan ka. Minsan ako humihiga, gusto ko doon sa matigas, namamasahin ko ito eh. Yeah?
Huwag kang magreklamo kung walang pong. Noon, mga tao nabuhay walang pong. Amen. Amen. May mga bagay na pwede tayong mabuhay kahit wala yun. Amen? Kung wala kang cellphone, nabubuhay tayo. Amen. Pero ngayon, pag wala kang cellphone, parang hindi mo kayang mabuhay. Ha? Hindi lahat. Okay. Amen? Ito na, iba na ngayon eh. Pag may cellphone ka, dati may cellphone ka, okay na. Ngayon, pag may cellphone ka, may dala ka pang charger, may dala ka pang power bank, may dala ka pa. Ano pa? Ha? Oh. Wi-Fi, bakit Wi-Fi? Hindi na nakumpito ang tao. Oh, gusto pa iPhone, wala namang ipon. May iPhone ako pero bigay lang yan. Bumili ako ng imitation na Samsung. Saan? Abay, sambuan lang pala. Sira na. Samsung. Sambuan lang pala. Sira na. Ha? Ano yun? Iba-iba rin yung Samsung eh. No? Ha? S5 pa yata eh. Okay? Expired. Okay? S5. Eh, agad na expire. Alright. Si Apostle Paul sabi niya, for which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. I am not ashamed. Hindi ako nahihiya, natawanan ako. Bakit? Ligtas naman ako. Man. Sa akin ang huling tawa. Man. Sa akin ang huling halakhak. Noon, pag nanalangin ako, tinatawanan ako. Binibiro pa nga ako eh. Papasok ako sa kantin, magpipre ako. Ang ginagawa ko eh. Mayroon akong katrabaho na sutil. Nagkakapi ako. Sabi niya, malamig bang kape mo? Malamig na ba ka? Isasausaw niya. Doon kami. Kung tinignan ko siyang gano'n. Alam naman nila. Okay. Biruin mo na lang ako iba. Yun, saw. Malamig na naman. Eh, pinang ulang. Bago pa lang ako Krisyano nun eh. May kalalag yan siya. Okay. Now, this, sabi niya, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed. And am persuaded that He is able to keep that which I have deposited. Yung word na committed, sa ibang salita, deposited. Dineposit niya ang kanyang buhay, ang kanyang kaligtasan sa Panginoon. Kaya kahit pagtawanan mo siya, di baling maghirap siya dito sa mundo, ligtas naman siya. Amen. Di baling pero actually, alam niyo mga kapatid, malaking kaibahan kung hindi ka naligtas. Protektado ka ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, I will bless them that bless thee. I will curse them that curse thee. Si Apostle Paul, mga kapatid, before na maligtas siya, siya ay great persecutor ng mga Kristiyano. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, walang sigang Pablo o Saulo. Amen? Attorney pa yan. Pero anong sagot niya kagad nung na-encounter niya ang Panginoon? Lord, what? Acts chapter 9, Brad. Tulungan mo. Chapter 9, verse 7 to 9. Okay?
Verse 7, sabi niya, and there was certain disciple in Damascus, umpisa mo sa mababa. Verse 4, 9 verse 4. 6 po siguro. Sabi niya, and 6 verse 4. What will help? Umpisa mo sa 4. Okay? Na-encounter niya ang Panginoon. Yan. And he can. Yan. And he fell to the earth and heard the voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the prick.